yung 25 pesos na naging rollback, itong kauna-unahan na ganoong kalaki. Paano, sa simple hong paliwanag please, paano umabot ng 25 pesos? Kasi ang tingin namin, kung ganun po kalaki ang naibawas ninyo, nangangahulugan ng mga nagdaang araw bago yung 25 pesos na decrease na iyan, ang laki ng tubo nila. Hindi ho sa tubo no nanggaling yan, Sir Ted. Doon sa Mean of Flat, Okay. Singapore. Dahil Doon pa rin. Okay. at saka yung premium, Sir Ted, mula 60, sa premium pa lang, mula 60, bumaba na tayo ng halos 40. So, mula 60 lang, $20 per barrel na yung binaba ng premium. Dahil lang dun sa indefinite peace, ano ba yun? Wala munang putukan sa between ceasefire. To pave the way para. So, nang dineclare yun ni President Trump, ang laki ho talaga ng binaba. So, yun ho, ganun ka-speculative ho yung, wala pa hong nakakadaan dun ha. Wala pang nakakadaan dun. Pero, sa pronouncement lang na yun. Sige. Okay, so ngayon sir, meron pong mga reklamo na may mga kumpanya may mga gas stations na hindi nasunod. Meron nga mga reklamo na nagpo-post sila ngayon, halimbawa po, kung Tuesday, ito ang kanilang presyuhan, di ba weekly dapat po ang galawan niya? Meron daw pong araw-araw gumagalaw ang presyon sa gas station. Saan sila maaari magreklamo po para ma-action ng DOE? Sir Ted, maipaliwanag natin ng konti, ang mahirap talaga dito sa ating sitwasyon na dahil meron ho talagang more than capable na mga company, itong mga importer at refiner, at kalaban din ho sila ng mga independent. Ika nga. Ang problema, yung importer, direkta ho siyang bumibili at meron siyang economies of scale. So ngayon, nami-maintain niya at talagang sumusunod talaga yung 12 natin na major brand dito sa Pilipinas, sunod talaga yan. Kasi inututukan namin yung monitoring sa kanila. Ang problema, itong independence, kasi bumibili lang sa kanila. Pag bumili ka sa kanila, yun ho yung nagiging issue kasi meaning namamalingki yung independent. Pwedeng kumuha mentionin na lang natin, yung gaya ni Insular, gaya ni Petron, gaya ni Shell, gaya ni Phil-Oil, mamamalingki ngayon itong independent. So ngayon, pwede dahil pangalawang layer na siya, hindi siya nakakakuha nung economies of scale kung direkta kang nag-i-import. So itong mga independent, Sir Ted, ang tinatamaan talaga. At kailangan talaga ng ang sinasabi ho namin, I think pinag-uusapan na yung pagbalik uli nitong sana mapag-usapan din yan na the only way to stabilize ang ganito sa ibang bansa is nasa posisyon pa rin ng industry ang gobyerno. Kasi ito ho yung mga special cases. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.